Nako po, tila hindi po ata paupuin po bilang ombudsman po mga kabida. Ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya mga kabida. Ito'y matapos pong magsampa po ng panibagong kaso po. Ito pong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte kahapon po mga kabida. Ilang araw na lang po para ho sa deadline po dito sa pag-submit po ni Secretary Rimulya po makabida ng clearance mula sa Office of the Ombudsman matapos pong ibasura po makabida ng Ombudsman yung reklamo na unang isinampa po makabida ni Senator Amy Marcos. Subalit parang hindi ata titigilan ito pong si Rimulya apart po dito sa kasong isinampa po ni Baste at ni Senator Amy, humabol pa po. Ito pong si Attorney Ferdy Topacio po, mga kabida, kahapon din. Nagsampa din ng reklamo po, laban po kay Rimulya. Ito po'y patungkol pa rin doon ho sa issue po ng paghuli po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, At yung pagdala po nila, mga kabida, sa dating Pangulo, doon po sa The Hague, Netherlands, Eto, babasahin ko lang po itong news article mula sa The Manila Standards, mga kabida. Ang title po dito, Baste Amy file new complaints versus Boying with Ombudsman. Ayan. Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte yesterday filed charges against Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya and several top government officials for the arrest of his father, former President Rodrigo Duterte, upon orders of the International Criminal Court or ICC. DOJ Chief Rimulya asserted, however, that Duterte's charges against him and several others were specifically targeting his application for the ombudsman post. Meanwhile, Senator Amy Marcos filed an urgent motion seeking to inhibit acting ombudsman Dante Vargas and the panel of investigators from the appeal she initiated on the alleged arbitrary detention of Duterte on March 11, 2025. Cited as respondents in the information lodged by the younger Duterte were Interior and Local Government Secretary Juan Victor Rimulya, National Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Advisor Eduardo Año, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Justice Undersecretary Nicolas Felix T., and ex-Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil and General Nicolas Thori III. The respondents were accused of 8 counts of abduction under Article 267 of the Revised Penal Code, 8 counts of arbitrary detention under Article 124 of the Revised Penal Code, 2 counts of violation of the rights of persons under arrest, Republic Act 7438, violation of the Anti-Torture Act under RA 9745, qualified direct assault under Article 148, expulsion under Article 127, usurpation of judicial functions under Article 241, and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang dami pala yung kasong isinampa po, mga kabida. Also included in the administrative and criminal complaints were Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara, National Prosecution Service Prosecutor General Richard Anthony Fadulian, and former PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo. 2 unidentified aircraft operators, 2 other police officers, and the owner of the jet that transported the former Philippine leader were likewise named as respondents. Ayan. So yun yung mga isinampang reklamo po mga kabida. Laban po kay Secretary
Boying Rimulya dyan po sa Office of the Ombudsman. Ito, kailangan pong i-resolve po ito mga kabida, not hastily, ano? Para lang po ma-accommodate ito pong si Secretary Rimulya po mga kabida, no? Panibagong pag-aaral naman po ito doon po sa reklamong isinampa po mga kabida, yan po sa Office of the Ombudsman, at it will take days po ito, ano? Mga kabida, bago po ma-resolve. Hindi po pwedeng i-haste po ito. Meaning madaliin, ano, mga kabida, para lang po habulin yung date. Alright? Yung date kung saan po ay binigay po na deadline ng Judicial and Bar Council, ano po, mga kabida, para makapag-submit po ng clearance ito pong si Secretary Boying Rimulya para mag-qualify, ano, sa shortlist. Alright? Doon po pipili ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung sino yung susunod po, ano, na ombudsman, mga kabida. Sa tingin ko lang po, ano, lumiliit po yung chances po, ano, ni Secretary Rimulya po mga kabida para mag-qualify doon ho sa shortlist. Sa tingin ko lang po, ano, kasi wala na pong time ano. Unang-una po, meron pong dapat i-resolve ang ombudsman, which is separate doon ho sa isinampang kaso po, ano, ni Basti Duterte at Attorney Ferdy Topacio po, ano, mga kabida. Okay? Yung motion for reconsideration po, ano, ni Senator Amy Marcos po, ano, mga kabida, matapos pong ibasura po ng ombudsman yung kanyang reklamo po, ano, mga kabida. Diba? So, kailangang i-resolve muna yon bago po nila i-resolve ito pong dalawang complaints na isinampa po, ano, yan po sa Office of the Ombudsman against Secretary Rimulya. So, lumiit na po yung kanyang chances po dito. Kasi pagkakalam ko lang po mga kabida, no? Yung deadline po, una, nabanggit ko po, September 15. Ano, mga kabida? Nagkamali pala ako, ano? Ang pagkakalam ko lang po mga kabida is yung final deliberation po dun ho sa final listing sa mga aplikante po para sa pagka-ombudsman po mga kabida, malapit na po. Hindi naman po nila binanggit kung ano po yung araw na yon, ano, mga kabida. Pero ang guaranteed po doon is malapit na po. And I think the good secretary will not meet the deadline mga kabida. Sa tingin ko lang po. Okay? Kung i-resolve po ng ombudsman hastily po ito, talagang questionable na po ito, ano, mga kabida. Baka naman po magagalit na po yung taong bayan po dito kung ganun, ano? So, dapat idaan po sa proseso. Kung aabot po sa deadline, okay, mabuti, ano? Basta idinaan lang po sa proseso. Pero kung hindi, wala pong magawa. Ito pong si Secretary Rimulya, ano po, na, mga kabida. Okay? Hindi naman po pwedeng sabihin po natin na ito po ay ginawa po para pigilan yung kanyang pagiging ombudsman, ano, mga kabida. Karapatan po yon ni Basti Duterte po, ano? Kasi kung tutuusin po mga kabida, siya yung agrabyado ho dito, ano? Ama po niya yung nalagay po sa alanganin po, ano, mga kabida. Ama niya yung ikinulong, kanyang ama yung inaresto at dinala po sa International Criminal Court. Diba? So may karapatan po siyang magsampa po ng reklamo, ano? Kung sa tingin po niya, agrabyado po sila. Agrabyado yung kanyang pamilya ho dito, ano? Alright? Sa case po ni Attorney Ferdy Topacio, ayon po sa batas po natin, mga kabida, kahit sino pwede hong magsampa po ng kaso, kahit po hindi related. Ano? Ito ngang si Senator Amy Marcos, hindi po related po kay dating Pangulong Duterte, nagsampa nga ng complaint, ano? Laban po kay Rimulya and iba pang mga opisyal po ng gobyerno, ano, mga kabida. Kahit sino pwede hong magsampa po ng kaso. Alright? Hindi po kailangan relatives, hindi po kailangan yung biktima. Maliban lang po siguro mga kabida, ano, kung ang kaso po yung personal, like for example, rape, murder, ano, mga kabida. Kahit na murder, pwede nga police na mag-file Diba? So, yun po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Dito ho sa lumiliit po, ano, na chances, mga kabida, ni Secretary Boying Rimulya
para po maisali po doon ho sa shortlist, ano, na isasubmit po ng JBC mga kabida doon po sa Office of the President, ano. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.